Tumagal nyo! Mga kaluluwa! Layla! Kailangan makabaho na kami! Iwan niyo ako! Bahala na! Mapigilan ko lang ang mga ginagawa! Bahala yan! Tigil niyo yan! Tigil niyo yan! Walang iya kayo! Sa akala mo masasaktan mo kami? Ang kahoy na ito, ipupukpok ko sa iyo ng ganito! Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa mga tagapakinig. Wala po kaming hangarin o intensyon na magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay. Ang anumang pagkakatulad ng mga pangalan, lugar o pangyayari ay hindi sinasadya. Magandang araw po, Dark Shadow. At sa mahigit 10,000 ka-DS dyan, nakapwa ko adik sa mga kwento ninyo. Nagsimula akong manood sa inyo sa mga kwento ni Pinggoy. Hanggang sa nakasanayin ko na po ang makinig, ako nga po pala si Hil. Ang kwentong ibabahagi ko ay hindi ko po totoong kwento, kundi kwento lamang po ng lolo ko na nagkaroon ng kasintahang aswang. Hindi po problema ang pagiging aswang ng girlfriend ng lolo ko, kundi ang problema, pinagsamantalan ito nung kabataan niya kung saan sabi daw ng lolo ko, mahina pa daw si lola sa pagiging aswang nito kaya hindi siya nakapanlaban. Lolo ko na lang po ang nagkwento sa akin tungkol sa mga naranasan nila. Nang maikwento sa akin ni lolo ang buong pangyayari, hindi na po ako nagdalawang isip. Naimarites sa inyo ang naimarites din sa akin na kwentong katatakutan at para maunawaan po ninyo, hayaan nyo pong isalaysay ko sa inyo ang lahat. Paraanin niyo kami. Pwede ba? Siya pwedeng dumaan. Maluwag ang kalsada. Pero ikaw, miss, hindi pwede. Kasi sasama ka sa akin. Bakit ako sasama sa iyo? Hindi kita kilala. Umalis nga kayo dyan. Aalis lamang ako kung kasama kita. Halika dito! Uy, teka! Anong ginagawa ninyo? Subukan mo manlaban, kundi sasabog ang bungo mo! Huwag mo siyang babarilin. Pakiusap. Lito, tumakas ka na. Humingi ka ng tulong. Sige na, bilisan mo na. Oops! Hindi ka pwedeng tumakas. Damay ka kaya sasakay kita sa kotse. Bitiwan niyo ako! Gago! Para kang nakakalalaki ah! Lampas! Ayos yun ah. Mga bro, larga na tayo sa langit. Ihatid nyo lang ako kung ayaw nyong makisalo sa akin. Saan niyo kami dadalhin? Saan kami dadalhin nito? Sino ba kayo? Bakit mo ba kami kinidnap? Ano bang kailangan niyo sa amin? For your information, siya lang ang kailangan namin. Pero ikaw dahil nakialam ka, kaya damay ka. Wala kaming pera. Mga estudyante lang kami. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Gusto nyo bigyan ko pa kayo ng pera eh. Kung ganon, bakit mo pa kami kinidnap? Malalaman nyo na lang kapag nakarating tayo sa pupunta natin.
Palabas na ito ng syudad. Ano ba talagang plano ninyong gawin sa amin? Wala akong kaplano-plano sa'yo. Kaso parang magkakaroon ako ng plano kapag hindi mo itinikom yung bibig mo. Tama na, Lito. Makinig na lang tayo sa kanya. Very good. Madali ka lang naman palang kausap eh. Pakiusap. Pakawalan niyo na kami. Nag-aaral kami. Umaasa yung mga magulang namin na nasa school kami. Pakawalan mo na kami. Hindi! Saan mo ba kami dadalhin? Dahil makulit ka rin lang naman, sasabihin ko na sa'yo kung saan tayo pupunta. Sa heaven! Nandito na tayo. Liblib na lugar ito. Halos wala ng kabayan sa lugar na to. Baba! Diyos ko, katapusan na yata natin. Sumama na lang kayo na maayos para wala ng gulo. Bilisan nyo! Anong gagawin natin sa kanya? Di ba sabi nyo natatakam kayo? Kaya ito na, ibibigay ko na sa inyo. Pagsasamantalan kanila. Kailangan makatakas tayo. Wag na wag kayong gagawa na hindi namin magugustuhan. Kung ayaw ninyong tudasin namin kayo. Paliguan ng saksak sa tagiliran. Gusto nyo ng ganon? Hindi nyo magagawa yan. Tarantado! Huwag! Maawa kayo! Huwag niyong saksakin ang kasama ko! Lito! Lito, ano bang ginawa niyo sa kanya? Lito! Ikaw naman ngayon, may suplada. Pinatahimik lang. Sabi ko naman sa'yo kasi, wag na wag kang gagawa ng ingay. Makulit ka eh. Ikaw, subukan mo ring malaban. Sasaksakin rin kita. Pero, sa sarap. Manyakis! Bastos! Ikaw naman ngayon, may suplada. Tumayo ka sa akin! Sisigaw ako! Tulungan niyo kami! Tumahimik ka! Layla, dadaling kita sa langit. Huwag! Huwag ka kasi magalaw. Huwag ka magalaw. Dito Walang niya kayo. Mga demonyo kayo. Bitiwan niyo si Layla. Bitiwan niyo siya. Bilisan mo na! Kami naman! Dito tayo! Huwag ka magalaw! Huwag mo! Mga kaluluwa. Layla. Layla. Kailangan makabangon na kami naman. Iwan niyo ako! Tinang bahala na. Mapigilan ko lang ang mga ginagawa. Layla. Layla. Tigil niyo yan. Tigil niyo yan. Walang iya kayo. Sa akala mo masasaktan mo kami? Ang kahoy na ito, ipupukpok ko sa iyo ng ganito! Lito! Nangyari ang kahindik-hindik na tagpo, Dark Shadow. Halos mabasag daw ang bungo ni Lolo noon nang maagaw ng mga rapist na yon. Ang ipampapalo niya sana. Nagdilim na raw ang paningin niya ng mga oras na yon. Buong akala niya raw katapusan na ng kanyang buhay.
Nanghina na ang kanyang katawan. Halos kinapos na rin siya ng paghinga. Naririnig na lamang daw niya ang iyak ni Laila ng mga oras na yun. Pero wala naman daw siyang magawa para tulungan ang kaibigan. Hanggang sa magising na lang daw si Lolo sa isang bahay na hindi niya kilala. Kumusta ka, anak? Ako si Tasyo. Ama ako ni Mila. Nasaan po si Mela? At nasaan ako? Isa-isang tanong lang. Ligtas sa si Mela eh. Ginagamot na siya ng manggagamot namin dito. Pasensya na ako kung hindi ko siya nailigtas. Armado kasi yung mga dumukot sa akin eh. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ginawa mo rin ang lahat para mailigtas ang anak ko. Ako ang dapat sisihin sa nangyari. Kung dumating lamang ako ng maaga, malamang, hindi niyo sinapit yun. Paano niyo palang nalamang nandoon kami? May mga bagay na mas madali sa amin na hindi kayang gawin ng isang normal na tao. Sensitive ang pakiramdam namin, lalo na kung nalalagay sa panganib ang anak namin. Yun nga lang natagalan. Dahil galing pa kami ng kabilang dagat. Kung sa lupa lang kami naglalakad, mabilis kami. Yung sasakyang pandagat lamang ang nakaabala sa amin. Hindi rin namin magamit ang aming kakayanan sa dagat. Kaya nahuli ako. Kinasa po si Belay ng mga halangang kaluluwa ng mga yon. Kung bilog ang buwan, hindi sana nila magagawa yun sa anak ko. Nagkataon lang nakadiliman ng buwan ng mga oras na yun. Mahina kami sa mga ganyang oras at panahon. Bakit po? Bang-aswang kami. Ha? Para lamang kami mga normal na tao kapag hindi bilog ang buwan. Bakit ka ba hindi natatakot sa amin? Kahit sinabi ko sa iyong aswang kami ni Belay. Mas nakakatakot pa ang mga normal na tao na masasamang budhi. Nakagawa sila ng mas masahol pa sa gawa ng isang demonyo. Kung sino pa yung aswang, siya pa yung tumulong sa akin. Tsaka nararamdaman ko, hindi kayo masamang aswang. Kasi tinulungan niyo ako eh. Pwede naman sanang si Melay na lang ang kinuha niyo. Pwede naman sana na pag-isipan niyo na masama ako eh. Na ako ang gumahasa sa anak ninyo. Ang totoo niyan, yun ang inisip ko nung una. Pero nang isalaysay ni Melay sa akin ang lahat, dinala ka namin para maligtas ka rin. Sino mang malapit sa aming anak, malapit na rin sa puso namin. Kapag lumakas ako, hahanapin ko sila. Gaganti ako sa ginawa nila. Ang anumang kasama ang ginawa nila sa anak ko, doble ang balik sa kanila. Matitikman nila ang ganti ng isang ginahasang aswang. Kahit wakwakin ko ang buong kaluluwa nila, kulang pa sa ginawa nila sa anak ko. Nagising na ako si Melay. Diyos ko, salamat po. Halika, sumama ka sa akin. Sige po. Kahit hirap ako dahil sa tama ng mga saksak sa akin, sasama ako. Gusto kong makita ang kaibigan ko, tatay. Melay, buhay ka anak. Alam kong hindi ka basta mamamatay. Ang aswang, matibay ang buhay. Nasa bahay ka anak. Alam ko po. Lito, mabutit ligtas ka. Buhay ka. Melay,
Akala ko nga patay na ako eh. Pero heto, buhay ako. Si tatay ang nagligtas sa akin. Sa ating dalawa. Tatay, nais ko magbayad sila. Mga buong sila. Hindi na sila dapat makapaminsala ng ibang tao. Mangyayari yan, anak. Ang aswang na inapi, tsak nagaganti. Kahit sino man o anuman na paraan, gaganti tayo, anak. Dahil ang isang matitinong aswang, nakagagawa rin ng kabutihan sa tao. Pero kapag ginawan tayo ng karasan, mas malupit pa ang ganti natin sa kanila. Oh! Ang ungol nyo. Nakakatakot. Huwag kang matakot, Lito. Higit na nakakatakot ang tao. Dahil nagtatago sa kanilang magandang katauhan. Pero may demonyo sa kamalayan. Mga demonyo sila. Kaya haharapin nilang galit ng isang aswang. Hello? Nasa ka ba ngayon? Nasa bahay. Bakit ba? Greg, kailangan natin mag-usap. Yung nangyari, may nararamdaman akong kakaiba. Ano bang iniisip mo? Wala na tayong choice, Jano. Kailangan nating kalimutan ang lahat. Pero Greg, hindi ganun kadali. Nakukonsensya na ako sa ginawa natin kay Belay. Hindi maganda yun. Kung hindi lang tayo sabog ng mga oras na yun, hindi talaga ako sasama sa'yo eh. Nakita ko si Belay nung isang araw. Patay na yun. Walang nakakaalam ng lugar na yun. Walang nakakita nang iniwan natin sila doon. Pero nakukonsensya ako. Konsensya? Ngayon mo pa naisip yan? Bakit kayo mo pa nararamdaman yan? Greg, kasi iniisip ko si Belay tsaka si Lito. Jano, hindi mo dapat iniisip yon. Hindi na sila mabubuhay. Patay na sila. Walang makakaalam ng lugar na pinagdala natin sa kanila. Pero, paano kung pinangyari sa kanila? Paano kung hindi pa sila patay? Ano ka ba, Jano? Makinig ka nga sa sinasabi ko. Hindi na sila makakabalik pa rito. Dahil patay na sila. Kung buhay man sila, nang iniwan natin, sigurado mamamatay din sila sa lugar na yun. Pero Greg, Jano, tigilan mo nga yan. Huwag mong buhayin yung mga bagay na dapat tapos na. hindi ko kaya gawin. Gusto kong mabuhay ng tahimik na lang. Gago! Huwag ka na nga tatawag dito. Konsensya. Hindi uso sa akin ang konsensya. Kaya kung pairalin mo yung konsensya na yan, sigurado ko, kakanta ka. Makukulong tayong lahat. Wala ka bang nararamdamang konsensya? Paano kung may nakakita sa atin doon? Ayoko makulong. Di mo ba ako narinig? Kung gusto mong mabuhay sa labas, kung ayaw mo makulong, manahimik ka. Walang nakakaalam ng ginawa natin. Wala! Wala! Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Saan nakatira si Greg? Sabihin mo sa akin! Bakit gusto mong malaman? Huwag ka na magtanong. Sabihin mo lang. Sasabihin mo ba o hindi? Anong problema niyo kay Greg? Ang anak ko ang ginahasa niya! Hindi! Hindi! Ako ang ama ng batang inaahas niyo. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Kung ayaw mong matamay. Gagawin mo sa kanya? Halimaw kayo!
Mas halimaw ang kaibigan mo. Nagkamali siya ng taong pinagsamantalahan. Hindi kami papayag na hindi niya pagbayaran ng lahat ng ito. Sasabihin ko po ko sa inyo, pero huwag niyo ko idadamay pakiusap. Sasabihin ko kung nasaan siya. Sabihin mo na kung nasaan siya. Sa isang resort ho. Doon siya nagtatago. Bakit ginawa niya yun sa anak ko? Bakit? Pinagamit kami ni Craig ng droga ng mga oras na yun eh. Hindi ko napigilan sarili ko. Kasama ko sa krimen. Sex maniac po siya. Kaya ayok sa laman. Hindi namin napigilan nung gabing inatake siya ng kamanyakan. Saktong pagtigil namin ng sasakyan nandun ang anak nyo. Kasama si Lito. Kaya isinakay siya. Saang resort siya nagtatago? Sa Bali Resort po. Doon po siya nagtatago. Diyan ka na. Bigla siya nawala. Aswa nga siya. Ito na nga ba sinasabi ko eh. May kakaiba sa ginawa namin. Saklolo! May aswang! Saklolo! Paliligtasin sana kita. Pero ipapahamak mo pa ako. Kaya pasensya ka. Ano bang nangyayari sa kanila? Patay na si Mele at yung kasama niya. Pero bakit parang gumaganti ang pumatay kay Jano? Baka nagsumbong si Jano sa kanya. Tsaka bakit ganito ang klase ng pagpatay kay Jano? Baka ako nang isusunod. Baka ako nang hinahanap nila ngayon. Hindi maaari to. Pero wait, wala naman talagang nakakita sa amin sa lugar na yun. Walang motibo ang pumatay kay Jano. Walang makapagsasabi sa kanya kung nasaan kami o kung nasaan ako. Kung patay na nga si Melay at yung kasama niya, walang may alam na kami ang pumatay. Kaya say pa ko. Oh, hindi. Si Melay yun ah. Anong ginagawa niya rito? Ang layo ng resort namin sa pinagdala namin sa kanya. Bakit siya nandito? Hindi. Namamalikmata lamang ako. Hindi totoo ang nakita ko. Hindi totoong naririto si Melay. Patay na siya. Kahit kailan, hindi na siya mabubuhay. Gusto ko nang magiganti, Itay. Pagbabayarin ko sila sa ginawa nila sa akin. Melay, alam ko ang nararamdaman mo. Pero kailangan natin ng tamang paraan para sa paghihiganti. Hindi ko na kayang tiisin ang sakit at galit na nararamdaman ko. Kailangan ko nang gawin ito. Mahirap, Melay. Pero kailangan natin mag-iba-ingat. Hindi pwedeng padalos-dalos. Maghihintay tayo ng tamang pagkakataon. Mabuti sana kung marami tayong kakampi. Kukunti na lang tayong mga aswang sa lugar na ito. Kaya maghintay ka ng tamang panahon. Habang nagpapagaling ka at ang kasama mo sa sugat nyo, ako muna ang gagawa ng paraan para may sakatuparan ng paghihiganti. Paano ko maghihintay? Samantalang nararamdaman ko na nahuhulog na ako sa bangin ng galit at paghihiganti. Hintayin natin ang kabilugan ng buwan, Melay. Kapag malakas ka na, mas madali mong magagamit ang iyong lakas. Gawin natin ito ng maayos, anak. Pero gusto ko nang iparamdam sa kanya kung gaano kasakit ang ginawa niya sa akin. Melay, Nasira na ang buhay ko, Lito. Nagnanais lang naman ako mabuhay ng normal. Kalimutan ang pagiging aswang. Pero sa ginawa nila sa akin, hindi ko mapapalagpas ang ginawa nilang yun sa akin. kasama mo ako. Hindi kita pababayaan. Salamat. Dahil lagi kang nandyan. Kahit na alam mong aswang ako, hindi mo ako iniwan.
Sabi ko naman sa'yo eh. Iintindihin kita kahit sino ka pa. Dahil ang totoo, hindi lang kaibigan ang turing ko sa'yo. Higit pa doon ang nais ko. Masinsina na ang inyong pag-uusap. Maiwan ko muna kayo para makapag-usap kayo na maayos. Kung ano man ang nararamdaman ninyo sa isa't isa, hindi ako tututol. Bantayan mo ang anak ko, Lito. Ipinagkakatiwala ko siya sa'yo. Ikaw, bago ka rito sa resort ko, no? Sino nagpasok sa'yo rito? Di naman talaga ako magtatrabaho rito. Hinihintay ko lang talaga kayo. Nabalitaan ko kasi naghahanap kayo ng mga chicks, mga bata at sariwa pa. Sinong makating dila nagsabi sa'yo niyan? Mukhang hindi naman pala totoo ang narinig kong balita. Pasensya na. Sa iba ko na lang iaalok ang mga alaga ko. 18 pa lang ang mga yon, mga batang bata pa at magaganda. Wala pang karanasan. Sandali. Dalhin mo dito. Magbabayad ako kahit magkano. Hindi ho sila naglalalabas eh. Masyado silang takot sa mundo. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin. Bakit hindi? Siguraduhin mo lang, hindi ako mapapahamak dyan ha. Hindi ho. Huwag nyo lang daw ipagkakalat ang mangyayari sa inyo. Nahihiya kasi sila. Sige, samahan mo ko sa kanila. Sa kotse tayo. Ayok talaga sa laman ng tarantadong ito. Pwes, dahil nahulog ka sa bitag ko, matitikman mo ang ganti ng isang kinahasang aswang. Pero walang lukuan to ha. Hindi mo ko kilala. Pinapatay ko ang kausap ko, lalo na kapag niloko ako. Oo, baasahan mo. Dadalhin kita sa munting paraiso ni Eva. Ang layo ng lugar na ito sa resort namin. Basta hayok sa laban, nakararating kahit saan. Narito na tayo sa lugar namin. Sa lugar na dapat para sa'yo. Nasasabik na ako sa mga babaeng sinasabi mo sa akin. Mukhang paraiso nga talaga ang lugar na ito. Ngayon lang ako nakarating dito at makakatikim ng bagong putahe. Doon, iahanda ko lang ang mga alaga ko. Doon sa kubo na yon, doon ka muna pumasok at magpahinga. Sige. Nakakapanampi ka. Pangtanggal ng stress. Dito kayo. Nandyan siya sa loob. Salamat. Oh. Ay, ikaw? Paano ko nakarating dito? Talagang gusto mo ko ah. Ayaw mo ba akong makita? Dapat matuwa ka. Ayaw kasi... Babae naman ako. Hindi ba ginahasa mo ko? Oo, pero pinagsisihan ko na yun. Maniwala ka. Tanda, ibalik mo na ako sa lugar namin. Ano ba itong pinagdala mo sa akin? Bakit? Ayaw mo bang maghahasa ng babae? Hindi mo trip yan? Lalaki naman ako. Paano naman ako magagahasa? O baka gusto mong ulitin yung ginawa ko sa'yo? Ikaw ang gagahasain ko.
ipatitikim ko sa'yo ang maghahasa ng isang aswang. Anong aswang? Sino ka? Luho yan! Wala aswang! Ako ang umungol, Greg. Ako! At ako rin! Aswang! Lalaking aswang! Mga aswang kayo! Ako hindi. Pero manunood lang ako at sasaksakin lang kita ng paulit-ulit para maramdaman mo ang hapdi at kirot. Kagaya ng ginawa ng mga kabarkada mo sa akin. Sa amin! Anong gagawin niyo sa akin? Sige, lalabanan ko kayo! Ngayon, mararanasan mo kung paano magkahasa ng isang aswang. Wag! Masakit! Baka maputol yan! Mawa ka sa akin! Tama na! Masakit! Mawa ka! Bakit maawa? Nagmakaawa ako sa'yo Di ba hindi ka naawa? Kaya damhin mo ang kakaibang kalupitan ng aswang! Hindi ko sinasadya! Lasing ako noon! Hindi ko talaga sinasadya yun! Lasing naman kami ngayon! Masakit! Mapuputol yan! Ito naman ang saksak mula sa akin para makaganti ako sa'yo. Papatayin ko kayo! Oras na makatakas ako rito! Kung makatakas ka, pero wala ka ng ligtas. May lumabas na matulis na kuko sa kamay mo! Bawa kayo sa akin! Handa ka na ba, anak? Oo, Itay. Ngayon, mararanasan mo ang ganti ng isang ginahasang aswang! May matutulis din kuko lumabas sa iyong kuko! Aswang kayo! Kampo kayo ng demonyo! Ikaw ang mas kampo ng kadiliman. Sa tindi ng ginawa mo sa aming dalawa ni Melay. Simulan na natin! Teka! Bakit yung kayo inuubaran? Bata sa bata! Ngipin sa ngipin! Kung ano ang ginawa mo sa iba, doble ang balik sa'yo! Teka! Bakit pinagkakaisahan niyo ako? Nararamdaman mo na ba ang kahalayang ginawa mo sa akin? Sa pananakit mo sa akin at kay Lito! Demonyo kayo! Ikaw ang demonyo! Rapist! Manyakis! Ano akala mo sa sarili mo, ha? Akala mo makakalusot ka lang pagkatapos mo akong gasain! Kinahasa mo ko! Sinira mo ang buhay ko! Estudyante lang ako! Gusto ko lang mag-aral at maging normal na tao! Pero pinaglaruan niyo ang pagkatao ko! Alam mo bang nawalang dignidad ko lang dahil sa'yo? Inakin mo ang katawan ko nang hindi ko gustong mangyari yun! Wala kang respeto! Wala kang puso! Ipaglalaban ko ang karapatan ko! Babalatan kita ng buhay! Mamimilipit ka rin sa sakit! Mas matindi pa sa ginawa mo sa akin! 4 kayong nanamantala sa akin! Kaya 4 din ang tindi ng sakit na mararanasan mo ngayon! Kayo ang pumatay kay Chano! Oo, kami nga! At uubusin ko kayong lahat! Dahil ikaw ang utak ng lahat ng ito! Ikaw ang sasalo ng lupit ng aking paghihiganti! Simulan na natin, anak! Oo, Itay! Tama na! Ang sakit! Anong ginawa niyo sa kuwan ko? Unti-unti kong puputulin ito! Magbabago na ako! Hindi na ako magiging masama sa ibang tao! Huwag niyong alisin yan! Ibalik mo yan! Huwag! Huwag mong tatanggalin! Putulin mo na, anak! Ngayon, isunod mo ang mga daliri sa kamay
para hindi na siya makapanakit. Wag! Wag! Itong idak! Wag! Huwag niyong gagawin yan! Labutuhin lang ko ako! Huwag niyong puputulin ang kamay ko! Tatanggalin namin ang lahat ng bagay ng katawan mo na nagiging sanhi ng pagkakasala mo! At ang kasunod, ang mga daliri mo sa paa! Wala! Awa kayo sa akin! Sigaw din ako ng sigaw noon at nagmamakaawa! Pero ano, hindi mo ako pinakinggan. Ginawa mo pa rin ang pangahalay mo sa akin! Isunod mo ang dila niya, anak, para hindi na siya makapanghalay sa iba. Labas mo ang dila mo! Kung hindi, puso mong tutusukin ko! Labas! Labas! Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Yun daw po ang batas na pinairal ng kaibigan ni Lolong Aswang sa gumahasa sa kanya. Habang ikinukwento sa akin ni Lolo ang mga pangyayaring yun, nangilabot po ako, Dark Shadow. Kasi noong una, ang akala ko, gawa-gawa lamang ni Lolo ang kwento. Pero nang ipakita niya sa akin, ang mga pilat sa likod niya, tanda ng pananakit ng ibang tao sa kanya noon. At nang ituro niya sa akin si Greg na hindi niya tunay na pangalan, wala na talaga itong mga daliri sa kamay at paa. Hirap na din na makapagsalita dahil maiksi ang dila. Kung totoo man po ang kwento ni Lolo tungkol sa kasintahan niyang aswang, nasa inyo na po yun. Basta ako, naniniwala ako sa lolo ko. Dahil hanggang ngayon, buhay pa rin si Greg. Hindi niya na rin sinabi kung nasaan si Melay. Hindi ko na rin po inungkat kay Lolo kung nasaan na si Melay. Kung buhay pa ba ito sa mga oras na ito. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Sana'y naibigan niyo po at pasensya na po sa sulat kamay ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Hil. Mga kaibigan, narito na po ang aming bloopers. Saan mo ba kami dadalhin? Dahil makulit. Dahil makulit ka rin lang naman, sasabihin ko na sa'yo kung saan tayo pupunta. Sabihin, Paano lang? nag-girit lang kita. Paano lang, Noy? Kayo. Pagsasamantalahan ka nila. Piling doon, ano kita, mag-adlib kita. Ibibigay ko na sa inyo, tapos ngirig na. Sarap pa, iba pang boses. Pare yun. Ay, Santa Claus. Sige. Layla! Diyan ka lang. Layla! Naano ka dyan? Ano lang, garo itong tigaan mo lang siya. Sige, nagsakta ka baga. Dakol baga ito sa... Tapos, Layla. Oh, garo Layla! tigaapod mo lang siya. Kumusta, anak? Ako si Tasyo. Ama ni Mela. Ikaw ang may sakit. Sige lang. Sige. Parkyawan. Sige. Sige, babe. Kumusta ka, anak? Ako si Tasyo. Ama ako ni Mila. Ginahasa po si Melay ng mga halang ang kaluluwang mga hayon. Lahat. Ginahasa po si Mila Eh, ng mga halang ang kaluluwa na yun.
Ginahasa po si Melay. Kinasa po si Melay ng mga halangang kaluluwa ng mga yon. Bang aswang kami. Ha? Bakit ka ba hindi natatakot sa amin? Kahit sinabi ko sa iyong aswang kami ni Belay. Nagulat ka nga pero hindi naman ka gulat-gulat. Haka lang, ha? Malabya ka. Tila ba wala kang nakuhang bonus? Walang tartan man. Walang sound. Belay, buhay ka anak. Alam kong hindi ka basta mamamatay. Ang aswa, matibay ang buhay. Nasa bahay ka anak. Sinagot na kita kahit di ka pa nagtatanong. Alam ko po. Lito, mabuti't ligtas ka. Buhay ka. Ito pong muli si Dark Shadow. Kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag kaliligdaang i-like, i-share at mag-comment sa aming mga video. Pakiclick na rin po ng notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Inaanyayahan din po namin kayong mag-subscribe sa aming side channel, ang Dark Shadows 102 Audio Drama Love Story at ang Pinoy Hiwaga Stories. Kami po sa buong team ng ISA Production at ng Dark Shadows 101 ay buong pusong nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pagsubaybay sa amin. Kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maraming salamat po.